Alam mo ba na ang mga taong mayayaman ay may halos 7 income sources? Samantalang ang mga karaniwang tao ay isa lang ang income source at ito ay galing sa sahod sa pagtatrabaho. Hindi lahat ng income ay pare-pareho. Meron tayong tinatawag na active income at passive income or both. Ang isa ay nagbibigay ng malaking tax at ang isa ay ginagamit para lumitan tax. Kaya ngayon ating pag-aralan ng 7 income sources ng mga mayayaman na dapat ay alam mo. Una nga dito ay ang earned income. Ito ang pinaka-common na sources of income ng isang tao. Ito ay perang nakukuha sa pagtatrabaho, sa madaling salita, sweldo. Kabilang dito ang mga regular na empleyado hanggang sa CEO ng kumpanya. Yes, tama ka nang narinig. Maraming CEO ang maituturing pa ring isang empleyado. Other professionals like doctor, dentist, and lawyer ay pasok rin sa kategory na ito. Basta binebenta mo ang oras mo para kumita ng pera, ito ay matatawag na earned income at classified as active income. Even freelancer ay kasama sa kategory na ito. Karamihan sa mga self-made millionaire ay nagsimula din sa earned income. Ginamit nila ang kanilang sweldo para invest sa mga bagay na nagpapalago sa kanilang network. Marami kasi sa atin ngayon na nagmamadaling makalis sa pagiging empleyado at hindi na-appreciate ang kagandahan ng pagsweldo. Earned income is a good starting point, especially if your job allow you to provide for yourself and your family. Pero syempre may disadvantage pa rin ito kung ito lang ang source of income mo. Limited lang kasi ang time natin. Meron lang tayong 24 hours sa isang araw. Kaya may hangganan lang ng perang pwede natin kitain sa pagtatrabaho. Minsan nga ay limited pa ang budget ng company sa pagpapasweldo. Ito rin ang may pinakamalaking tax. Biruin mo 30 to 40% ang iyong pera ay hindi mo nahawakan. This is a great starting point pero dapat nating malaman yung iba pang source of income. Number 2, profit income. Ang profit na ito ay nanggagaling sa pagbebenta ng isang produkto or serbisyo na may tubo or profit. Ito yung stage na nagmumove na tayo from being an employee into entrepreneur. Galawang businessman ba? Noon kailangan mo ng malaking halaga para makapag-start ng business. Ngunit sa panahon ngayon, hindi hamak na maliit lang ang kailangan mong kapital sa pamamagitan ng internet. Whether you sell physical or digital product, kapag nagbenta ka ng produkto at nabenta mo ito sa mas mataas na halaga kaysa sa punan mo, ito ay matatawag na earned income. Pwede itong maging active o passive income. Depende sa business model na meron ka. Kung ikaw ang gumagawa ng produkto at ikaw rin na nagbebenta, matatawag itong active income. At mahirap palaguin. Tinatawag din ito na small scale business. Pero kung ikaw naman ang nag-design ng produkto at may manufacturer na gumagawa para sa iyo, may potential ito na maging passive income or highly scalable business. These two types of profit income are taxed differently. Ang scale business ay konti ng diferensya ng binabayaran nilang tax sa empleyado. Samantalang ang mga highly scalable business ay mas maliit ang tax na binabayaran lalo na pag ito ay ginawa lang nilang korporasyon. Number 3, interest income. Nagmula ang interest income sa pagpapatong ng interest sa perang pinahiram mo. Wait, di ko sinasabing pautangin mo ang iyong mga kaibigan o kapamilya at lagyan ng interest. Trust me, nakakasira ang relasyon yan. There are few ways para ma-access mo ang ganitong income. Pwede mong ilagay ang iyong pera sa bank at i-time deposit. At pwede ka rin mag-invest sa mga bonds, meaning ipapautang mo ang iyong pera sa mga kumpanyang nag-expand ng kanilang business. Ito ay ang mga safer form of investing. Pero hindi din naman ganong kalaki ang tubo. Marami kasing bonds o time deposit ang naglalaro lang sa 4 to 7% annual interest rate. Pwede ka rin naman maging creative para mas mapalaki ang income katulad ng peer-to-peer lending or 5-6 or share loan pero mataas ang risk na ito. At mapanganib nga lang kaysa sa bonds at time deposit. In most cases, ang interest income ay passive income dahil karaniwan naman ay wala kang gagawin dito kundi ilagay ang iyong pera at maghintay ng tubo o interest. Number 4, dividend income. Ang dividend income ay nasib ng isang stock investor sa tuwing pinapamahagi ng kumpanya ang kanilang profit sa mga shareholder nito. Halimbawa ay si GMA7. This year, 2022, nagbigay ang GMA ng dividend worth 1.45 pesos per share. Isipin mo kung meron kang 100,000 shares, ay makakatanggap ka ng 145,000 pesos, possibly. Nagiging shareholder ang isang tao kapag bumili siya ng stock ng kumpanya. Dito sa Pilipinas ay makakabili ka ng stock sa pamamagitan ng mga broker katulad ng Call Financial at BPI Trade. At may iba't iba pang option kayong pwedeng piliin. Kung may balak kang pasukin ng pag-invest sa stock, ay sinasuggest ko sa iyong pag-aralan mo muna ito.
Sa pamamagitan ng dividend ay marami ng tao ang gumandang buhay. At ang mga retired na sa trabaho ay hinahayaan lang ang kanilang stock holding at ang dividend lang ang kanilang ginagastos. At ang tax naman para sa dividend ay 10%. Hindi hamak na mas maliit kaysa sa earned income tax. Number 5.